Good morning mga kasaka. Second day namin sa pag-harvest ng mani ngayon. Mayroon lang kaming babalikan na konti doon sa doon sa ibang sakahan namin mga sisilab. So hinintay ko lang si asawa kasi ikan na tisawang DJ dati kastamita nabubungti danum baka malungso. So ito yung view natin ngayong araw na ito mga sisilab, itong umagang ito. Ayan. Makulimlim ang araw na ito mga sisilab. Doon tayo pupunta. Sa kabilang sakahan namin mga sisilab. Doon kami mag-harvest ng mani. Kunti lang naman yun. Nandoon na si Nanang. So, diyan naman yung tanim namin na sita mga sisilaw. Ipagpakita ko doon yung na-harvest namin. So punta tayo doon sa kabilang sakahan namin. Kasama namin si Pupoy, ang aming alaga, pinakamamahal naming alaga. Ayan, mabait yan kasi laging sumasama kahit saan magpunta si asawa, nandyan siya. Yeah. Mayroon nang nag-harvest ng kanilang palay kahapon dito. Na-harvest na nila. Pero sa amin, baka second week of September pa namin maha-harvest yun kasi hindi pa masyado yung tumigas ba? Ganun. So, ganito lagi yung namin, routine namin ni asawa. Dito lang sa bukid, pag may itatanim, dito lang sa bukid kami naglalagi mga kasaka. Nasanay ako sa sisilabs. So, diyan yung namin, kural ng kambing namin at saka dito yung mga baka namin. Nilalagay ni asawa dito sa kabila, doon yung namin yung kulungan ng baboy mga sisilab. Ayan. Nilalakad lang namin ito ni asawa. Iniiwan namin yung motor namin doon mga sisilab. Kasi hindi pwedeng daanan ng motor ito. So diyan kami. Diyan yung kural ng kambing namin at saka mga baka namin mga kasaka. So ayan yung view dito sa kabilang sakahan mga sisilab. So nandyan si Nanang, hindi ko alam kung baka tapos na siya. Ayan, so dito yung kural ng kambing namin. Tsaka dyan. Tsaka ito yung ginagamit ni asawa sa mga pang-araro. Yan yung kasama niya araw-araw mga sisila pag meron siyang aararuhin dito sa bukid. At saka yun yung magkinang baka namin. Tsaka ito pa yung kambing namin. So doon kami pupunta mga kasaka doon. Diyan. Punta tayo doon. Meron pa kaming babalikan na mani doon na hindi pa napitas. So ayan yung aming tanim na palay hanggang doon. Hanggang doon at saka dito. Ayan. Mas kita mo yung view dito ng malapitan mga sisilab. Ay mga kasaka. Ayan. Hanggang doon yung palayan namin. Tapos doon. Tapos diyan. So yung view natin
mas maganda kasi malapitan ito mga kasaka. Yan. So, dito na namin ito mga kasaka dito sa bukid para mag-harvest ng mani. Yan. Yung aming palay na maha-harvest next week or hindi ko alam kung pwede na. Kasi hindi sila sabay-sabay na ano ba yung tumigas ba. Ayan oh, ganyan. Pero maganda naman yung ano niya. Yung mga butil niya. Tignan niyo, maganda. Salamat sa Ama. Dahil maganda yung ani namin ngayon. Nung last year, konti lang yung naani namin. So, ganyan yung view, yung sakahan namin. At saka doon sa kabila, konti lang yung itinanim namin na palay kasi doon kami nag-aano ng gulay. So, punta na tayo doon. Nandun na si Nanang. Hindi namin natapos kahapon kasi late na kaming nag-ano dito. Mainit na. So, dalawang ano lang pitak ng lupa yung ano namin kahapon. Ito tapos na namin. Doon na lang sa itaas. Diyan. Di bagkito nga naikatisa ka rin, bati yun dyan. O, di kasta na ang kalapaw. Nalayo may isa ka na. Ayan, so dito ipapakita ko sa inyo yung aming pagha-harvest ng mani. Ayan, yan yung view natin ngayon. Kasulukuyan kaming nagmimitas ni Nanang ng mani, mga kasaka. So si asawa yung taga-bunot ng mani. Ayan yung view natin. Ayan, lagi kong ipinapakita yung view kasi as in ang ganda ng view kasi mga kasaka, kaya gustong gusto ko yung view natin. Kaya lagi kong ipinapakita sa inyo. So, yun lang yung papakita ko sa inyo. Yan. Papakita ko sa inyo yung aking pamimitas ng mani. So, yan lang. O, yan. Alisin mo lang yung ano niya sa kanyang sa kanyang dahon. So, ganyan lang. Mabilisan lang mamitas. Pag sanay ka na, as in, mabilisan lang yung pamimitas. Pero pag first time mo, yung sasakit sa'yo yung kamay. Namimintig yung kamay, mamimintig yung kamay mo. Pag hindi ka sanay mamitas ng ng mani. So, maganda naman yung kanyang bunga. O, tignan nyo, malalaki. Ayan. Malalaki siya. So, ganyan lang. Yung simple lang mga kasaka yung pangmitas ng mani. Siguro yung mga kaparahas naming mga ka-farmers, mga kasaka namin, alam nila kung paano. Pero pag yung mga walang bukid ba, yung hindi yung nag-office or ganyan lang yung pamimitas ng mani, mga kasaka.